Sa ilalim ng asul na dagat, kung saan sumasayaw ang makukulay na koral, nakatira si Digo, isang batang isdang loro. Mahilig siyang lumangoy at magmasid sa paligid. Meron siyang ngipin na parang tuka ng loro at ginagamit ni ito para kiskisin ang mga lumot na nakakapit sa mga bato at koral. Ang sarap! Bulong niya. Pero hindi lang basta pagkain ang ginagawa ni Digo. Sa bawat kiskis niya, nililinis niya ang mga koral. Kung walang isdang loro, matatabunan ng lumot ang mga koral at hindi na sila makakahinga. Isang araw, nakita niya si Mang Buhangin, isang matandang isdang loro na abalang kumakain din. Mang Buhangin, bakit po tayo kumakain ng lumot? Tanong ni Digo. Humiti si Mang Buhangin. Digo, mahalaga ang ginagawa natin. Hindi lang natin nililinis ang koral, kundi gumagawa din tayo ng buhangin. Nagulat si Digo. Buhangin po? Paano? Paliwanag ni Mang Buhangin. Ang kinakain nating lumot at maliliit na piraso ng koral ay nagiging pino at puting buhangin paglabas sa ating katawan. Ang buhangin na iyan ang bumubuo sa mga puting dalampasigan na nakikita ng mga tao sa itaas. Kung walang isdang loro, walang magandang buhangin sa ating mga baybarin. Dagdag ni Mang Buhangin. Naramdaman ni Digo ang kahalagahan ng kanyang trabaho. Hindi lang siyang isang simpleng isda. Siya ay isang tagapangalaga ng karagatan at tagagawa ng mga dalampasigan. Pero minsan, nahuhuli ang mga isdang loro ng mga tao o nasisira ang kanilang tirahan. Kailangan nating protektahan sila para patuloy na maging malusog ang ating karagatan at magkaroon tayo ng magagandang dalampasigan. Kaya sa susunod na makakita ka ng isdang loro, tandaan ang kanilang mahalagang papel. Sila ang mga bayani ng karagatan at kailangan nila ang ating tulong para patuloy na lumangoy at magbigay ng buhay sa ating mundo.